Magandang araw mga kababayan. Komentaran na po natin itong umiipal na naman ito si Erwin Tulfo regarding sa pag-witness ni Acosta, Gina Acosta mga kababayan. Kasi nga po, siguro yung witness nahirapan po talaga mag-explika ng Tagalog. Mayroon po talagang ganyan mga kababayan kahit na 20, 30 taon na nakatira dito sa Maynila. Hirap po talaga. Mayroon po talagang ganong Bisaya mga kababayan. Hindi po lahat ng Bisaya na magaling siya sa pag-interpreta agad ng salita ng Tagalog. Magaling siya mag-English, pero mas komportable siya sa Bisaya, mga kababayan. Kaya lang, umipal po itong si Rapi Tulfo. Hindi ko lang po alam kung naiintindihan ba niya sinasabi ni Acosta kasi pinagmamalaki ito, Davao Oriental ito mga to, sabi nila. Pero siyempre, marunong din siguro itong magbisaya at marunong doon kasi parang sinasabi niya rito mga kababayan, nanluloko daw di umano si Acosta, si Gina Acosta. Bakit naman kaya nasabi ka agad ni Erwin Tulfo na nanluloko si Gina Acosta? Ay kung doon po siya komportable sa kanyang testimonya, mga kababayan. Di ba po? Para mas makipaliwanag siguro niya ng maayos, kaya gusto niya doon. Kasi itong matandang ito, high blood ito, at mayroon magka-nervyoso ito, mga kababayan. Pakinggan lang po natin si Erwin Tulfo, mga kababayan. I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po nung November, Tagalog naman po sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luisco, Gago! Incentive 11 po. Would you know whether this amount would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana kasi yung discretionary release. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Gago! O may authority, special dispersing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand. Gago! You can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya. Sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Gago! Kaya isang taon dito, Mr. President. Ito po yun. Sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, Hindi nga kasi mga kababayan, mayroon talaga kasi kung hindi niya may paliwanag ng maayos, lalong-lalo na kung kinakabahan ka. Mga kababayan. Kaya gusto niya, sa Bisaya, hahaluan niya ng Tagalog. Hindi naman po sinabi ni Acosta na puro Bisaya na lang ang sasabihin niya. Nagtatagalog din naman po yung tao. Kaya lang po, talagang mayroon talaga mga tao na gusto lang umepal. Ano naman kung magsasalita ng Tagalog, ng Bisaya? Kung doon siya komportable, Mr. Erwin Tulfo. Epal ka ba o talagang grand standing ka lang dyan sa Senado? Kasi nga po, mga kababayan, lahat naman po tayo, hindi naman po lahat, kahit si Madam Acosta may edad na yan, hindi naman ibig sabihin expert na siya sa Tagalog. Maaring English, pwede siguro kasi Bisaya yan. Pero, pag salitain mo ng Tagalog dyan, mahaluan mo talaga ng Bisaya, mga kababayan. Bakit? Kasi mas maipapaliwanag na po ng tao sa Bisaya kasi yun po talaga ang language niya, mga kababayan. Kaya sana, maintindihan ito ni Erwin Tulfo. Intindihin mo na lang. Kung nagsasalita siya doon, dahil ang tanungan siguro doon, hindi naman mabilisan. Ito, mabilisan ito, mga kababayan.
Kita niyo naman po ang mga tanong ni Ligutan. May English, tapos pagsasagot, siyempre, mas komportable siguro sumagot ng Bisaya, naiintindihan niya yung English. So ngayon, anong problema ngayon ni Erwin Tulfo? Dahil ba gusto niyang mag-grandstanding lang dyan sa Senado? O bakit hindi na lang niya intindihin ang sinasabi ni Acosta? Dahil sinasabi nito mga to, Bisaya din sila. Di ba po? Ano pa bang iniipal-ipal mo dyan, Mr. Erwin Tulfo? Huwag naman ganyan. Kung saan komportable yung witness, doon yung pasagutin. Huwag niyong pipilitin magsalita ng Tagalog kung nahihirapan naman siyang i-interpret ang buong kwento, mga kababayan. Yun lang po ang nakakalungkot dito eh. Para bang pinipersya nila yung witness na magsalita ka ng English o Tagalog. Para lang daw maintindihan. Ay kung doon pa kung komportable yung witness eh. Mas mabuti nga ito si Jesus Codoro na intindihan yung kalagayan ng witness eh. Basta may transit lang ni Ligutan. Ngayon, sinasabi naman ng defense na mag-ano kayo ng interpreter para may transit natin na maayos yun. Kasi baka mamaya, mali din yung interpreter. Ang interpret ni Ligutan, nasasabihin ni Ligutan, pabor sa kanila. Di ba po? Ay, ang problema po kasi kay Erwin Tulfo, masyado siyang grandstanding. Pabida-bida. Kumbaga sa kanya, bida-bida na naman ito nang wala naman dapat ipagbida. Yun ang nakakalungkot mga kababayan. Kasi pinipilit lang po kasi nilang anuhin yung tao. Hindi ko alam kung pinapahiyaan niya si Acosta o gusto lang niya lang talagang bida-bida siya. Kasi sa lahat ng alam ko, tumayo din po dyan si Mig Zubiri. Pero, ang sinasabi ni Mig Zubiri, iba sa sinasabi nito. Kasi bakit niya sinasabi na nanluloko si Acosta? Yun po binibigyan niya agad ng konklusyon na si Acosta nanluloko, pinagluloko daw di o umano sila ni Acosta. Huwag ganoon, Mr. Erich Tulfo. Huwag mong bigyan ng konklusyon agad ang isang witness. Di ba po? Huwag kang epal dyan. Alam ko, maintindihan mo yung sinasabi ni Acosta. Ba't hindi mo na lang intindihin? Kung yun ang gusto ng witness, ba't hindi natin payagan? Para lang may paliwanag niya ng maayos ang sinasabi niya sa tanong ng prosecution. Di ba po, mga kababayan? Kaysa naman magsasalita siya nang hindi niya man naintindihan yung sinasabi ng prosecution, total, Bisaya din naman si Ligutan, hindi mag-Bisaya din si Ligutan at i-translate niya. Kaya lang, kailangan talaga may interpreter. Baka pag-translate ni Ligutan, pumapabor lang sa kanila. Hindi naman dapat ganun. Walang problema sa nakakaintindi sa Bisaya yan. At alam ko, si Erwin Tulfo, Bisaya dito. Dahil sinasabi na taga Davao Oriental sila. Marunong nga daw siya magtausog. Marunong din siya magbisaya. Di ba po? Kasi makikita mo sa programa nito, nagsasalita ito, buang. O, di ba? Yan ang nakakalungkot dyan mga kababayan. Para bang binibigyan lang ng dahilan para, hindi ko lang alam kung tinatakot si Acosta o sinisindak niya lang siya witness, mga kababayan. Hindi ko po maintindihan kung bakit grandstanding na naman itong si Erwin Tulfo, mga kababayan. Bida-bida lang ba? O nagbida-bidahan lang siya? Tuloy lang natin siya, mga kababayan. Lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Miss Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. That's all, Mr. President. Yes, Senator Judge Zubiri. Would you like to offer your services? Yes, actually, not the services to interpret, but it's possible that Attorney Ligutan could ask the question in Bisaya para maintindihan, kasi pareho kami mga Bisaya, para maintindihan ni Ma'am Acosta. And then, anyway, it can be objected to by the defense because I know there are 3 or 4 of you Bisaya tulungan niya kasabot. So, you can always object if the translation of Attorney Ligutan is wrong. It's different. It's simple Bisaya naman. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Bakit si Zubiri pinapayagan magsalita si Acosta ng Bisaya? Bakit si Erwin Tulfo parang bida-bida?
Kasi nga, mga kababayan, gusto niyang ni Acosta may paliwanag niya ng maayos ang kanyang sinasabi. Bisaya man yan, Tagalog, may halo man Tagalog yan, kasi nga mayroon po talagang tao na hindi talaga marunong mag-Tagalog. Pero pag Bisayain mo, mayroon po akong pinsan na ganyan. Alos 45 years na siyang naninirahan dito sa Maynila. Pero never mo siya mapagsalita ng Tagalog. Puro Bisaya ang Bisaya. Nakakaintindi siya ng Tagalog, pero sasagutin ka niya ng Bisaya. Nakakapagsalita man siya ng Tagalog, may kahalong Bisaya po, mga kababayan. Kaya hindi po lahat katulad ni Erwin Tulfo na sila yung matatalino, mga kababayan. Huwag naman pong ganyan, Mr. Erich Tulfo. Bakit naman naiintindihan ni Subiri? Kasi si Subiri, Bisaya yan. Ang gusto na nga ni Subiri, magbisaya na lang eh. Pero bakit tinatanggihan ni Erwin Tulfo, mga kababayan? Anyabang nito. Sabi nito, taga Davao Oriental sila, marunong siya magtausog. Bakit hindi niya maintindihan yung Bisaya? Di ba po? Paano sila niloloko ni Acosta? Pinagloloko daw, di umano sila ng witness na ito. Kaya kailangan i-compel itong witness na ito para magsalita ng Tagalog o English. Gago! Yan po, mga kababayan, ang papel ni Erwin Tulfo dyan, bida-bida. Grandstanding na naman. Mahilig po talaga ito sa grandstanding ito magkapatid na ito, na Rapi Tulfo at saka Erwin Tulfo, mga kababayan. Hanggang dito na lang po. Palambing po ng like, share, and subscribe. God save the Philippines.